Marami sa atin na maswerte pagdating sa pag-ibig. Meron namang minamalas or shall we say, nagmahal ng maling tao at nagmahal sa maling pagkakataon o panahon. Ika nga sa kanta, we have the right love at the wrong time. Iba't iba ang status ng pag-ibig ng mga tao. Malimit, matamis na masarap sa simula, pero kalaunan nagiging matabang o mapait na. Meron namang hindi nila gaanong mahal sa umpisa, pero nung kalaunan, na-develop na sila hanggang sa mahal na mahal ang isa't isa. Gayunpaman, sa haba ng karanasan natin, pagdating sa usaping pag-ibig, kadalasan marami pa rin sa atin ang confused o hindi sigurado sa nararamdaman. May mga taong curious pa rin malaman kung ano-ano ba talaga ang mga signs pag unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ng karelasyon mo. May mga pagkakataon kasi na kahit ramdam mo na, kitang-kita mo na ang mga signs na hindi ka na mahal, ay pilit mo pa rin idinideny sa sarili na mali ang nararamdaman o nakikita mo dahil takot ka na masira ang relasyon o mawala siya sa'yo. Ngunit ang katotohanan ay matagal na siyang wala o sira na talaga ang relasyon nyo kahit kayo pa. Hindi mo lang matanggap at nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ka lang dahil mahal mo siya. Yung tipong isipin mo pa lang na wala ka na sa puso niya ay parang tutulo na ang luha mo at nanghihina ka na. Ganun talaga, masakit tanggapin ang katotohanan. Ngunit alam mo ba, mas okay nang masaktan kaysa mabuhay at magmahal sa kasinungalingan. Laging tandaan, masakit man, but the sad reality is acceptance is the best way to move on. Ika nga sa palabas na Jumong, papawiin ng panahon ang sugat ng ating nakaraan. Kaya huwag na nating pag-aksayahan ng luha ang ating kahangalan. Pero bago pa man tayo humantong sa ganong sitwasyon na pag-move on, naranasan mo bang magduda sa karelasyon o jowa mo kung mahal ka pa niya o hindi na? If yes, ano-ano ba ang mga signs na unti-unti nang nawawala ang pagmamahal niya sa'yo? Or nawawala ang pagmamahal mo sa kanya? Narito ang mga signs na unti-unti nang nawawala ang feelings ng bawat isa or ng feelings mo sa kanya or feelings niya sa'yo. Una, hindi na kayo nag-uusap. Yung tipong magkasama nga kayo pero may kanya-kanya kayong mundo. Yung tipong magkasama kayo pero baliwala ka lang sa kanya na parang wala lang, parang walang nakikita. Kung dati hindi kayo maubusan ng kwento o pag-uusapan, pero ngayon, tila istorbo ka na pag-ayain mo siya. Yung tipong magkasama kayo, pero ang laman ng puso at utak niya ay iba. Dahil magkasama nga kayo, ngunit sobrang busy siya sa cellphone niya. Ang totoong nagmahal o nagmamahal, kahit gaano pa ka-busy, hindi yan mawawala ng time sa'yo. Sa mga LDR naman or long distance relationships, hindi complete ang araw ng bawat isa kung hindi maka-chat o maka-video call sa bawat isa. Pero ngayon, lagi niyang sinasabi na wala siyang panahon dahil busy or lowbat ang cellphone niya. Or else, sabihin niya na nakatulog siya ng maaga kaya hindi na nakareply sa mga chat mo. Oh, ang sad. Pangalawa, hindi na ikaw ang bukang bibig niya. Kung dati kahit sino ang kausap niya, proud siya na ikwento ang tungkol sa inyong dalawa. Madalas pa nga, hindi niya namamalayan na maya-maya ang banggit sa pangalan mo. Kung dati, lagi niyang sinishare sa mga close friends or kapamilya ang mga events sa buhay at plans niyo. Pero ngayon, tila naiinis siya o walang gana pag tinatanong ng kaibigan o kapamilya lang kung saan ka or kamusta na ang status niyong dalawa. Ganon din sa'yo pag ang feelings mo sa kanya ay faded na. Hindi mo na siya bukang bibig at wala ka ng gana
napag-usapan siya. Pangatlo, walang gana or feeling bored na. Kung sino man sa inyong dalawa ay faded na ang feelings, ay normal lamang na makaramdam ng pagka-boring o walang gana. Yung tipong naiinip ka pagkasama mo siya, mabilis kang mairita sa kanya, or vice versa. Yung tipong walang exciting sa bawat isa, walang gana mag-effort para sa jowa. Yung tipong kahit special occasions or events sa inyong dalawa ay baliwala or nakalimutan na. Yung tipong kahit simple greetings sa anniversary niyong dalawa ay wala na. Kahit Valentine's Day ay tila normal day lang. Kung dati nagbibigayan kayo ng regalo, or binibilhan kanya, or binibilhan mo siya, pero ngayon, wala na. Kung dati uso pa ang date or bonding moments para sa inyong dalawa, pero ngayon, wala na. Kung dati naghaharutan bago pa kayo matulog, ngayon wala na. At magkatalikod pa nga kung matulog. Pang-apat, hindi na naiisip. Tandaan mo nung sobrang in love ka pa. Lagi mo siyang naiisip kahit sobrang busy ka pa. Ganon din siya sa'yo nung bago pa lang kayo. At in love pa siya sa'yo. Kaya nga lagi kang tinitext or chinachat or tinatawagan. Kasi nga, ikaw ang laging laman ng kanyang isipan. Ganon ka rin naman dati sa kanya, di ba? Pero ngayon, namalayan mo na lang, tanghali na pala, o gabi na pala, o di kaya umaga na. Pero nakalimutan mo siya i-chat or tawagan. Ganon din siya sa'yo. Tila wala ng communication sa maghapon o magdamag ang bawat isa. Dahil nga, kumukupas na ang nararamdaman ng bawat isa. Sa madaling salita, nanlalamig na dahil baka may nagpapainit ng iba. Char. Panglima, nawawala na yung mga plano nyo. Tandaan mo nung bago pa lang kayo. Tila wala nang bukas at wagas kung magplano para sa future nyong dalawa. Pero ngayon, wala na. Tila nakalimutan na lahat ng napag-usapan o napagplanuhan para sa inyong dalawa. Wala nang updates kung tuloy pa ba. Hindi na interesado sa progress ng relasyon o mga plano nyo sa buhay bilang magjowa. Kung dati, punong-puno ng pag-asa ang mga pangarap nyong dalawa. Ngayon, wala nang pag-asa na matupad pa o magkaroon ng katuparan pa. Nawawala na yung mga rules nyo bilang magkarelasyon at yung mga boundaries and limits na napag-usapan nyo ay nalabag niya. Dahil nga wala na kayong pakialam sa mga plano nyo na ikabubuti sa relasyon nyo. Pang-anim, tupakin. Nung bago pa lang kayo, hindi ka basta-basta nagagalit or siya. At ganon din kayong dalawa na tila napakalawak ng pangunawa. Kahit nga isa sa inyo ay nagkakamali, nakukuha nyo pang pagtawanan ang mga kamalian. Imbis na magalit, ay minomotivate ang nagkakamali kung sino man sa inyong dalawa. Hindi nyo magawang matulog na magkagalit, na pag-uusapan ang mga bagay na hindi napagkakasunduan. Nung bago pa lang kayo at in love sa bawat isa, napakadali nyong magpatawad. Pero ngayon, na unti-unti nang nawawala ang feelings sa bawat isa, ay bumaliktad na ang lahat. Naging magagalit din na at sarado ang utak sa anumang paliwanag. Kunting pagkakamali lang, nagagalit na agad na humahantong sa away. Kung dati ay minomotivate ang nagkakamali at nagpaghiraan o napanghinaan, ngayon ay iba na. Pinapagalitan na siya at siya pa ang number 1 na kritiko sa buhay mo. Hindi niyo na napag-uusapan ang mga solusyon sa problema. Ngayon, tila napakahirap na magpatawad. Laging tandaan, walang perpektong relasyon. Lahat ay humarap sa iba't ibang problema. Gayunpaman, laging tandaan na harapin at tanggapin ang katotohanan. Kung mahal niyo pa ang bawat isa, pag-usapan niyo ito ng masinsinan at gawa ng paraan upang masolusyonan at maayos ang problema para masayang
para sa masayang pagsasama. Kaya sa tingin nyo naman, kung sa tingin nyo naman ay ramdam na ramdam ng bawat isa na wala ng pag-asa para maayos pa o ipagpatuloy ang relasyon, ay mas mainam na pag-usapan ng maayos at putulin na ang relasyon kaysa ipagpatuloy ngunit ikasira nyo namang dalawa. Ika nga sa kasabihan, napakahirap itapon ang 10 taon na relasyon. Ngunit syempre, mas mahirap kung dagdagan pa ng 10 taon o panibagong 10 taon ang isang relasyon, ngunit wala naman itong patutunguhan. Ikaw ba? Nasa stage ka ba ng relasyon ngayon kung saan ikay naguguluhan? Ngayon pa lang mag-isip ka na. Yung tipong you have to weigh the situation based on reason and not on emotion.